Afternoon po, good morning po mga kababayan, ma'am, sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is November 10, 2025 at tayo ngayon nagpupunta dyan sa may pin location nakalagay. Basta dito yan sa may bandang Karahatan, Valenzuela or Malinta, Valenzuela at dalhin po natin yan sa may Karahatan Center sa may Gente de Leon, Karahatan, Valenzuela po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lang po ang content po natin inay kalsada hindi ang passenger. Kaya nga naman saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na dito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, babalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Limang dam sa Luzon at pakawala ng tubig dahil sa bagyong Uwan. Ilang flood control project sa Albay nasira sa pananalasa ng pag-flood. Hashtag walang pasok klase sa lahat ng antas sa Metro Manila at iba pang lugar kinansila hanggang bukas Martes. Mahigit 10 milyong residente naman po nawala ng supply ng kuryente dahil sa bagyong Uwan. Na pala, 10 milyon naman ang mahigit. Libo-libong pasahero stranded naman sa mga pantalan. Biyahe ng ilang bus na papuntang Bicol, kinansela rin. Iniwang patay ng bagyong Nino umabot na sa 224 mula evacuate sa Cebu nagkakasakit na. At sa labas ng bansa, lasing na lalaki inaresto dahil sa pakihipo at tangkang paghalik kay Mexico President Claudia Sheinbaum. Ito na po ang pinakahuling bulletin para sa bagyong Uwan. Issued as of 8 o'clock in the morning, ngayong pong araw na ito, ang wind threat, Typhoon Force winds number 4 ay nakataas pa rin po as of 8 a.m. today. Western portion of Nueva Vizcaya, western portion of Mountain Province, the southern portion of Abra, western portion of Ifugao, central and southern portions of Ilocos Sur, La Union, and the northern and western portions of Pangasinan. Naku, malawak pa rin pala. Signal number 3 naman po nakataas sa mga bahagi ng western portion ng Isabela, southern portion ng Apayao, Kalinga, the rest of Ifugao, the rest of Abra, at including the rest of Mountain Province, northwestern portion ng Quirino, southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, the rest of Pangasinan, the rest of Nueva Vizcaya, northern portion ng Nueva Ecija, northern and central Tarlac, and the northern portion of Zambales. Ito naman po ang wind threat, gale force winds. Signal number 2, over. Cagayan, including Babuyan Island, the rest of Isabela, the rest of Quirino, the rest of Apayao, the rest of Ilocos Norte, Aurora, the rest of Nueva Ecija, the rest of Tarlac, the rest of Zambales, Pampanga, Bataan, the northern and central portions of Quezon, Polillo Island, Metro Manila, number 2 pa rin tayo, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, the northern portion of Marinduque,
northern portion of Oriental Mindoro, the northern portion of Occidental Mindoro, including Lubang Island and the western portion of Camarines Norte. Signal number 1 naman po, nakataas sa Batanes, northern portion ng Palawan, including Calamian Island at Puyo Island, the rest of Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, western and central portions of Masbate, Ikaw at Burias, pati na rin ang Romblon, the rest of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro din po, and the rest of Quezon, pati na rin the rest of Marinduque. Yan po ang 8 o'clock bulletin sa bagyong Singguan na hindi na siya super typhoon at maaaring pagmalabas na po ng landmass. Ang susunod po na bulletin ay mamayang alas 11 ng umaga. Sabayan na niyan dito sa DZMM Radio Patrol Base 30. Samantala, ang mga rumaragasang reports ng Radio Patrol. Ilang residente sa barangay Atlag, Malolos apektado ng hindi matapos o natapos na flood control project. Balikan kumpirmado, sigurado hatid ni Radio Patrol, Nico Bagsik. Nico. Magandang umaga sa inyo, Peter at Rica. Sa paglilibot ko nga dito sa mga evacuation center sa Malolos, Bulacan, ay napunta ako dito sa barangay Atlag kung saan sa ito sa may pinakamaraming evacuees sa mga pamilya at mga individual. At yung sitwasyon kasi nila, karamihan sa mga evacuees dito sa Atlag Elementary School, sila yung mga nandito sa mga coastal areas at actually ang tawag na doon sa lugar nila ay Wawas Francis. So doon pa lang sa pangalan, malalaman mo na nakahiwalay na sila dito sa mainland sa Malolos at yung mga bahay nila ay talaga na mga katabi lang itong waterways na nakikita niya dito sa aking likuran. At ang sinabi sa akin, yung mga nakausap ko na rin Christine po? isa sa nagpalala mga Ma'am Christine? dito sa barangay at Okay na po, sa likod na lang po ako. Okay po? Okay na po, sa likod na lang. Sige po, kayo po mga. Tinatanggal ko naman kasi talaga to pagka may upo. Nalalagay ko lang to pagka walang uupo. navigational gate. Kasi lang yan yung navigational gate sa palabos na botas. Pero mas maliit lang. Hindi natin lagitan konti, Peter, para lang makita nyo kung ano yung sitwasyon itong flood control project na ito. Makikita nyo dito, ito may mga bangka dito kasi constant yan dito. Pero dito sa papalapit sa navigational gate na ito, ayon sa mga residente na nakausap ko, hindi pa ito gumana mula nung simulan gawin ngayong taon. Meron pa dito mga dredging materials, may mga bakal pa dito. Nakakabal lang sa yung mga bakal dito sa gilid, ay ngayon ay ginagawa pa lang. Ito yung navigational gate, ay hindi pa yun yung dapat ay bababaan sa itatakas na parang sa navigational gate. Pero hanggang ngayon, pa yan gumagana. At nandito na nga yung paggawa nitong navigational gate dahil na doon sa issue sa mga flood control project. Ngayon naman, Peter at Rika, may nakakausap tayo ng presidente. Ito sa dinadaanan ko, hindi naman ito. Nag-parte rin ng flood control project sa kanila. So, kanina papakita ko lang, bababa ko lang ng konti. Ayan, so ito lang yung daanan. Papunta doon sa mga bahay ng mga nag-evacuation at mula dito hanggang doon sa pinaka-main road. Siguro mga 300 meters ang itong lalakarin ng mga residente dito. So, maglakad tayo dito, dahil may mga nakausap ang residente, nagpasama ako para makita mismo natin kung ano yung naging sitwasyon noong flood control project dito. Kasi nakita ko mismo, Peter at Rita, hindi tapos itong dike, kaya may lang siya, may tulo lang siya, at kailangan na nilang magbangka para naman makabutas na din sa mga bahay nila. Dahil tara po dito, ito makasama natin si Nanay Mirna, sa mga residente na nag-evacuate doon sa Atlag Elementary School. So, ano po yung masasabi nyo dito sa flood control project dito sa Dikil na ginawa? Kailan ba ito ginawa? At hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos? Dito lang po yung taong po na to. Hindi pa rin po natatapos siguro po nagkaroon ng investigasyon kaya pinahinto rin po nila. Dati wala itong Dikil na ito, pero kamusta yung sitwasyon nyo dati? Hindi po ganun kalala. Nung dati po yung bahay namin, yung kapag namin hindi naman inaabot. Ngayon din, napansin po namin mas lalong kami ang prone sa pagbaha. Siguro po yung kaloob sila na nakakabera kami, pero po yung mga salit dito,
kami po ang gumalaan sitwasyon, lalo na pag kami kahanggan yan, saka pag yung malalakas. Ano po yung masasabi nyo ngayon? Kasi siyempre napakalaking issue ng flood control project ngayon. At ngayon nga, parang isa kayo doon sa naapektuhan nitong mga anomalyang flood control project po na pamahalaan natin. Ang masasabi ko po, kami po mga mahihirap ang mas lalong naapektuhan. Kasi sila pong may mga mayayaman, hindi nila naapektuhan, hindi nila nararamdaman yung ganitong nangyayari sa amin. Lalo na yung mga tabing ilog. Okay. Sige po na. Maraming salamat po. Peter at Rica, ayun din dito sa ilang mga residente na nakausap ko. Bukod sa kabuhayan nila, ipahirapan din lalo na doon sa mga pag-aaral, sa mga estudyante na pumapasok araw-araw sa paaralan. Dahil nga sa sobrang haba ng nilalakad, dahil hindi rin tapos itong flood control project na ito. Puntahan lang ulit natin yung pinakadulo para lang makita nyo. No? Medyo walking distance naman na Peter at Rica. So, kung pwede lang i-indulge nyo lang para lang makita natin. So, ito yung nilalakad nila. Ito yung nilalakad nila. So, itong nasa aking kaliwa ngayon, ito ay yung parang waterways na ito. Papunta ito doon sa ilang mga isla dito sa Malolos. At kapag dinere-diretso mo ito, sabi nila, kung papunta na rin ito ng Manila Bay. So, part ito ng Manila Bay body of water, no? Dito naman sa aking kanan, mga palaisdaan naman ito. So, ito yung nilalakad nila. Medyo makitid lang yung daanan. At nakikita ko itong dike, na-observahan ko itong dike, Peter at Rica, nakikita ko, natatanggal na yung lining, ano? May mga nabapakpak na lining dito sa dike. Kasi talaga nasisira na ito, may mga crack. Tapos makikita ko rin talaga, no, yung mga semento na itong lining na talagang nasisira na. Ito yung sitwasyon nila araw-araw dito. Naglalakad sila dito sa makikit na dito na ito. Dapat meron din daw dito sa kabila eh. Ito dito sa kabila. Meron din na nagawa dahil na nung sumutok itong dito ng flood control project. So ang nangyayari ngayon dito sa mga residente, ito, ipakita ko lang. Meron silang mga dito, ginawang mga kasusuhan, mga hagdan ito. Mga tulay, parang tulay. Actually, ano na to eh, parang hagdan na sa Okay. ayan o. Hagdan na kasi nagbabangka sila. Yun, So okay. ayan yung bangka nila. So ayun yung hagdan nila. Dinikit nila dito sa gilid ng dike para meron silang hagdanan. Ay, parang So Thailand, ito ngayon, yes, oo. Pero, ito ngayon yung pinakadulo. Dahil pagkatapos dito, ayan o, may makikita na kayo dito mga putol na, Rika. Ayan o, ito yung, ayan, may makikita kayo doon. Nakikita nyo ba yung parang ano din, parang mga nakakusting mga bakal. Ano yan? Ayan yung dapat na pagpapatuloy nitong DP na ito. Pero dahil naputok tong issue ng flood control project, ay hindi na siya nagawa ngayong taon na ito. So, gano'ng kataas ang inabot daw ng baha? Binaha pa sila kagabi? Binaha sila Peter dahil umabot daw yung baha doon sa, nagpataas na rin daw yung mga residente na to eh, pero nagtaka sila kung bakit nga naging mataas pa yung pagbaha ngayon at umabot na rin dun sa kanilang mga higaan, kanilang mga kama at kanilang mga papas, kaya hindi na sila makapag-stay doon sa bahay nila. Bukod dyan, ito, may makikita kayo ditong kawayan at may mga tali yan, may mga tali nakaadad na ayun yung ginagawang guide ng mga estudyante tuwing Saan yun, pumapasok no? sila tuwing umaga para lang makapunta sila doon sa main road at makapasok sila sa paalam. So ayun, may mga nakikita kayo nagbabangka dyan, may mga nagbabalsa din dyan. So ganyan kadelikado yung sitwasyon Ito? ng mga community dito Dito sa na. coastal area ng Barangay Atlag dito sa Malolos, Bulacan dahil na dito sa hindi natakot na flood control Hindi project. na ibig sabihin din nakakapasok ang mga Ano tricycle po yun, sir? at kanan. Apo, Thank you po. okay na po. Thank you. Ingat po, God bless po. Mga residente, kailangan nilang takarin ng 300 meters na dike, tapos dito sa pinakadulo dahil Salamat po. God bless po. hindi na natapos ito, ay kailangan nilang Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.